Maganda po sa ating lahat. Magandang hapon din po, Father Ren. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. May pagkakataon po sa ating buhay na tila baga naghahanap tayo sa isang bagay pero malapit na pala sa atin. Kung minsan, hinahanap natin yung nawawala nating salamin. Ano po, di natin alam, nandito pala sa ating ulunan. Senior moments, ika nga po nila. Minsan naghahanap kayo ng cellphone, tapos malalaman nyo, hawak nyo pala kung minsan. Ano po, yan yung ah, paghahanap na kung minsan ay hawak na pala natin, pero pilit pa nating hinahanap. Sabi nga nila, kapag ahas yan, natuklaw ka na. Ano po? Pero may mas seryosong uri daw po ng paghahanap. Minsan, hinahanap natin ang pagmamahal sa mga taong hindi kayang magmahal sa atin. Ano po? Hinahanap natin ang halaga ng ating sarili on the approval of others sa mga masasabi ng iba para sa atin. Minsan naghahanap tayo ng kapayapaan sa pagsisikap na kontrolin ang lahat ng bagay. At kung minsan, hinahanap natin na ang buhay sa mga bagay na unti-unti naman tayong pinapatay. Ganoon ang makikita natin sa atin pong ebanghelyo ngayong kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Pumunta siya sa libingan upang hanapin ang bangkay ni Jesus. Sa unang tingin, tama naman yung lugar. Ito yung kanyang pinaglibingan. Tila baga ganun yung sinasabi ni Maria Magdalena. Kung namatay si Jesus, wala naman siyang ibang paglalagyan kundi yung libingan na iyon. Pero ang problema, hindi na dapat hanapin ang buhay sa lugar ng mga patay. Hindi niya alam na ang hinahanap niya ay wala na roon. Hindi dahil nawala yung bangkay ni Jesus, kundi dahil si Jesus ay muling nabuhay. At marahil, dito nagsisimula ang magandang mensahe ng ating ebanghelyo para sa atin ngayong kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Minsan mga kapatid, sa pananampalataya, hindi po talaga nagtatago, hindi nawawala ang Diyos. Minsan, hinahanap lamang natin ang Diyos sa maling lugar. Minsan sa maling pagkakataon ng ating paghahanap. At ang tao na tunay na nakatagpo kay Kristo ay hindi na mananatiling pareho katulad ni Santa Maria Magdalena. Ito po ang makikita natin sa kanyang buhay. Hindi siya isang taong walang problema, hindi siya isang taong walang sugat, hindi siya isang taong walang nakaraan. Alam po natin, marami na nagsasabi na siya yung babae na binigyan ni Jesus ng pagpapalayas ng mga demonyo sa kanyang katawan, ng mga kasalanan sa kanyang katawan. Pero nang makatagpo niya ang ating Panginoong Kristo, tila baga yung buhay na makasalanan naging direktang buhay. Nag-iba yung direksyon ng kanyang buhay nang makilala niya si Jesus. At sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin ang tatlong bagay na nangyari kay Santa Maria Magdalena, isang tao na tunay na nakatagpo sa ating Panginoong Kristo. Una, mga kapatid sa pananampalataya, katulad ni Santa Maria Magdalena, kinakailangan po nating matutunan na hanapin si Jesus sa tamang lugar. Pumunta si Maria sa libingan at hindi naman natin siya masisisi dahil doon yung huling pagkakaalam niya na nilagay ang bangkay ng ating Panginoong Kristo. Kaya natural lamang na doon siya hanapin. Pero ang problema ng tao kung minsan, hindi lamang ang nawawala ang hinahanap niya,
Minsan, katulad nga po ng sinabi po natin kanina, mali ang lugar kung saan niya hinanap si Jesus. Parang tayo rin kung minsan, may mga taong hinahanap ang kanilang halaga sa opinyon ng iba. Kapag pinuri sila, masaya sila. Kapag pinuna sila, galit sila. May mga taong hinahanap ang kanilang kapangyarihan sa kayamanan. Kapag may pera, masaya. Di po ba? Kapag walang pera, malungkot. Ano po? Pakiramdam natin wala nang dahilan para maging masaya. At may mga taong hinahanap ang kanilang kapayapaan sa kontrol. Gusto nila, kontrolado nila ang lahat. Ang mga pangyayari, ang mga tao, ang kinabukasan. Pero alam naman natin, hindi po lahat ng bagay ay kaya nating kontrolin. At kapag hindi na natin makontrol ang buhay, doon tayo nawawalan ng kapayapaan. May mga taong hinahanap ang kanilang pagkakakilanlan sa kanilang trabaho. Ano po? Kapag wala ng posisyon, sino ako? May mga taong hinahanap ang kanilang halaga sa kanilang nakaraan. Dati nagkamali ako, kaya't wala na akong pag-asa sa aking buhay. Ano po? At may mga taong naghahanap ng Diyos sa mga bagay na hindi naman Diyos. Hindi po masama ang pera, ang pagiging mayaman, hindi po masama ang pagiging workaholic o ang masipag sa trabaho, hindi masama ang pagkilala sa ibang tao, pero kapag ang mga ito ang pinagmumula ng ating buong halaga, buong seguridad at buong kaligayahan, doon po nagkakaproblema. Dahil ang mga bagay na ito ay maaaring maglaho o magwala o mawala. Kaya mga kapatid, ang aral ni Santa Maria Magdalena, unang aral, ang Diyos ay hindi nawawala. Ang Diyos ay hindi nawawala sa ating buhay. At kung mapapansin po ninyo sa Salmong Tugunan, tinugon po natin, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ano po? Hindi masama ang magkaroon ng ibang bagay, pero kailangang malaman po natin, may mga bagay na gusto natin, pero may isa lamang na kailangan natin, at iyon ay ang Diyos. Ikalawa, mga kapatid, sa pananampalataya, katulad ni Santa Maria Magdalena, kapag tinawag tayo ni Jesus, hindi niya tayo tinatawag sa ating nakaraan. Hindi niya tayo tinatawag sa kung sino tayo. Narinig po natin sa Ebanghelyo, tinawag ni Jesus si Maria Magdalena, Maria. At sa isang salita lamang na iyon, nakilala niya ang Panginoon. Bakit? Dahil kilala ni Jesus ang kanyang pangalan. Hindi po niya sinabi, Hoy, ikaw na umiiyak. Tinawag siya sa kanyang pangalan, Maria. At napakaganda nito dahil ang Diyos ay hindi lamang nakakakilala sa atin bilang bahagi ng malaking sangkatauhan. Kilala tayo ng Diyos personally. Kilala ng Diyos ang ating pangalan. Kilala ng Diyos ang ating kwento. Kilala ng Diyos ang ating nakaraan. Alam ng Diyos ang mga pagkakamali na nagawa natin sa ating buhay. Alam ng Diyos ang ating mga sugat na mayroon tayo sa ating buhay. At higit sa lahat, kilala ng Diyos ang magiging kasalukuyan natin sa buhay na ito. At sa unang pagbasa, sinabi ni San Pablo, ang sino mang nakipagkaisa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Siya ay bago na. At napakahalaga po ng bagay na iyan. Ano po? Dahil madalas tayo mismo ang nagkukulong sa ating nakaraan. Yung bang tipong tayo na din mismo nagsasabi sa ating mga sarili na parang wala na tayong kailangan pang baguhin sa ating buhay. Ganito na ako hindi na ako magbabago. Ito yung personalidad ko, ito yung pagkatao ko. But then, may mga pagkakataon pa na kailangan nating baguhin ang ating mga sarili kung papaano tayo nakikilala
ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't katulad ni Santa Maria Magdalena, mga kapatid sa pananampalataya, tayo ay tinatawag din ng Diyos at minamahal ng Diyos kahit ano pa ang ating nakaraan. Tandaan po natin, may magagawa at may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. At huli mga kapatid sa pananampalataya, katulad po ni Santa Maria Magdalena, ang taong nakakakilala kay Jesus ang siyang nagiging saksi. Matapos na makilala ni Maria Magdalena si Jesus, hindi siya nanatili roon. Sa halip, sinabi ni Jesus, pumunta ka sa aking mga kapatid. At si Maria Magdalena ang naging unang saksi sa muling pagkabuhay. Ang isang babaeng dumating sa libingan na umiiyak ay umalis na tuwang-tuwa at puno ng kagalakan dahil hatid niya ang balita ng pag-asa na si Jesus ay muling nabuhay. At sabi ni Jesus, sabihin mo, nakita ko ang Panginoon. At dito, makikita natin ang napakagandang katotohanan tungkol sa pagiging isang buhay na saksi sa ating Panginoong Diyos. At sana, tayo rin mga kapatid sa pananampalataya, hindi man natin nakita ng hayaga ng ating Panginoong Kristo, daman natin kung papaano siya nabubuhay para sa bawat isa sa atin. Daman natin ang kanyang presensya, daman natin ang kanyang pagmamahal, at iyon yung bagay na dapat maipamalita natin sa ating mga kapwa para masabi rin natin, nakita ko ang Panginoon, katulad ni Santa Maria Magdalena. Di man natin nakita ng hayagan, pero nadama natin ang bagay na iyon ay isang pagiging saksi sa ating buhay. Kung papaano natin nararanasan ang Diyos sa araw-araw nating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kaya't ang hamon sa atin, mga kapatid, sa pananampalataya, anuman ang ating nakaraan sa ating buhay, tandaan po natin, patuloy tayong tinatawag ng Diyos na maging saksi, maging alagad niya, at magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, magpahayag na siya ay muling nabuhay upang ipadama ang kanyang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Amen.